Di ho ba? Oh, eto kasi ho yan eh, oh. Kung bakit nila sinisira yung mga kredibilidad nung mga nagsusulong ng impeachment, eh biruin mo naman, yung pagbabanta pa lang sa buhay ng Pangulo, no? Yung pagbabanta pa lang sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at kay Martin Romualdez, eh, mga kababayan, ano idedepensa mo dun? Depensa nga ng Vice Presidente, kampo nila. Ano daw yung depensa nila? Eh, parte daw po ng malayang pamamahayag, mga bossing. Eh di pag sinabi ko pala dito, na gusto ko, meron na akong inutusan, ipapatay ang Vice Presidente kasi salot ng Pilipinas, tatanggapin niyo po ba yon na malayang pamamahayag ko? O pagbabanta ko yon sa buhay ng Vice Presidente? No, edi okay lang pala na sabihin natin, papapatay ko, may inutusan ako, papatay si Vice Presidente kasi salot na sa Pilipinas. Kasi madaming kabulastugang ginagawa. Baka mamaya ho, sasabihin ng mga dides, naku si Mark Ramos ayan, nagbabanta, ipakulong si Mark Ramos. Di ho ba? Wala kasing depensa doon. No? Biruin mo mga bossing, 16 ang lawyer ng Vice Presidente para ipagtanggol siya dito sa kinakaharap na impeachment. Tapos yun yung sasabihin, di ba? Malapit na po ang impeachment trial, Pogi Mark. Oo, July 6. No? Sabi ni Troy Bello, pagbanta pa lang, hindi na yan freedom of speech. Grave threat na yan. Correct ho. Tapos eto pa ho, mga kababayan. No? Sabi, dito, bukod doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at sa pinsan ng Pangulo, no? Meron pa ding confidential funds na kailangan ipaliwanag diyan. Meron pa ding bribery na kailangan ipaliwanag diyan. Meron pa din doon sa sinasabi ni Madriaga na gastos o gasta doon sa kampanya ng Vice Presidente na nanggaling daw doon sa malalaking mga lord ng mga ipinagbabawal na gamot. 'Di ba? At eto pa po. Aside from cash deposits, sabi dito, no? 52 pala. 52 firearms were undeclared in the Statement of Assets, Liability, and Net Worth o SALED. Hindi nakasulat, hindi nakapangalan, hindi isinama. 52 firearms, mga ang dami niyan. Di ba? Sa bagay, Vice Presidente, pero hindi ba ito ay, kasi may naririnig ako mga nagbablog, kay Mami Pebbles ko yata narinig yun. Yung mga tungkol doon sa mga Sara Army. Hindi kaya yaan yung mga yon? Or kaya hindi idineklara, kaya hindi isinulat, ano po, doon sa SALN kasi mabubuko na merong Sara Army talaga? Di ho ba, mga kababayan? Ang dami oh. So ngayon, ang tanong, paano ilulusot ang lahat ng ito? Confidential funds, bribery, pagbabanta sa buhay. Eto pa, ngayon, 52 firearms were undeclared. Kasama pa dyan, babalatan na ng buhay si Lustay sa July 6. Sabi ni Benny Oderio. Tsaka yung mga katanungan pa po natin na 88 million yung nakasulat, nakatala doon sa kanilang SALN. Pero ang labas-pasok doon sa kanilang bangko ay billion-billion po. Na kapag kakinwenta mo, kagaya nga no, sinasabi ng DDS, eh Mark Ramos, 6 million, 6.8, lahat pa din yan eh. Labas-pasok naman yan eh. Pag kinwenta mo, example, 4 million ang pumasok, 4 billion ang pumasok, 2 billion ang lumabas. Sa madaling salita, meron pang naiiwan na 2 billion sa loob ng bangko na yon. Kasi 4 billion ang pumasok, 2 billion lang ang lumabas. Sabi ni Ma'am Suzuki, Pogi Mark Ramos, advance happy birthday po. Uy! Alam mo ha? Alam mo parating na ha? Oh, naku, maraming salamat doon sa mga nakakaalam kung kailan yan. Sige nga, pahula tayo. Ang makahula ng petsa, bibigyan ko ng isang malakas na shout out.
Sabi ni Troy Bello ulit, talbog cheque sa dami ng pera ni Sara. Balik tayo dito sa 52 firearms. Alam natin, Vice Presidente yan. Ano? Pero bakit hindi isinama, hindi isinulat doon sa mga salin? Hindi, siyempre, asset din po yan, mga kababayan. Di ba? Congressman prosecutor in her impeachment case revealed on Tuesday. Si Terry Redon yan eh. Si Terry Redon yung nagsusulong dyan, mga kababayan. At si Terry Redon, yung talagang magaling humalungkat ng mga yan ho. Di ba? Ngayon, bukod pa po dyan, mga bossing, mukhang yung Mary Grace Piatos, papalabasin, papalitawin po. Ano? Hindi lang natin alam kung kailan, kung July 16, palilitawan ba agad yon o sa mga susunod na mga hearing po. Pero, mabigat yan. Kaya yung mga DDS, bago kayo magsalita, bago kayo magsabi, nalagot kayo, Mark Ramos, sa 2028 at si Sara na ang presidente sa 2028, hayaan muna nating malagpasan ito. No? Hayaan muna natin na masagot lahat ng Vice Presidente yung impeachment. Eto nga, isa pa nga ho ito, mga bossing. Sabi, may nagkomento kasi, kaya nakita ko eh. Sabi ni Ruby Kurameng, dapat mabuksan yung box ni Lustay para magkaalaman na. Ayaw nga daw pong mabuksan. No? Ang sabi po dito ni Sia Adjong Alonto, mga kababayan, kaya ayaw pabuksan, BIR box could be armory of evidence versus Sara Duterte daw po, mga kababayan. Ako po, napakasimple, mga bossing, nung paliwanag dyan. Kung ako ang Vice Presidente at itong box na ito ay makapagpapalala ng sitwasyon ko, haharangin ko yan. Ganun lang pong kasimple yan. Pero kung alam ko, itong box na ito, wala namang magiging epekto sa akin dahil tama lahat ng nasa loob niyan, hayaan ko yan. Bahala kayo. Kasi ang gusto kong mangyari, no, sa kalagitnaan nitong impeachment na ito, maging kampante at maging magaan yung loob ng taong bayan sa akin. Kung ako, puro harang, ayoko, hindi pwede. Ganito, privacy yan. Isipin ng mga Pilipino, naku, talaga palang yatang madaming itinatago ito kasi puro harang, puro ayaw eh. Lahat na lang, privacy, etc., ganito, ganyan. Di ba? Lalong hindi ho sila kakampihan ng mamamayang Pilipino. Ano sabi dito? From the very start na ayaw nila, it only speaks to us one thing na parang takot silang mabuksan itong box na ito.